connected yan dito. Once na binumba natin to, gagalaw din ito. Magagalaw siya. Taas baba siya. Yan. Okay, ito na yung sinasabi kong repair kit, no? Tapos wala pa lang naman yung nakuha ko. Ay, parang nabuksan na. Sorry nabuksan na nga. Hindi ko chinek eh. So, ito yung kit natin. Kasama sa kit, ito. Meron niyang ganito nakasama. So, ito na yung kit natin. Ito na yung mga parts na kung pwedeng palitan, ano ba yung mga kailangan palitan, ito na siya. Yan, no? So, next, proceed tayo. May mga gasket, kompleto na. Pati yung sinasabi kong check ball. Meron Ito yung check ball, guys. Oh. Pag nawala yung bulitas, kasi si Haya lang naman ang kumukuha nun eh. Yan, no? Ayun o. Nagising, no? Yan, no? Favorite niya to eh, bulitas. Check ball. So, Bakit ayan, magkaiba sila? Hindi. Ito, nawawala yung bulitas na ito. Nawawala. Ay, nilagyan nyo lang yan. Kasama ito. Pero ito, wala ito sa repair kit. Walang nakukuha ng ganito. Dapat hindi nawawala yan. Tama. So, continue tayo. Yun na, yung kit So, continue tayo. Ito, nagpa-pump siya dito. And yung nahihigop niya, may check ball yan doon doon sa loob. Meron pa bang check ball? May bulitas pa? Wala na nga. Doon sa loob. Wala na yung bulitas. So, ito, nilalagyan to ng bulitas ulit doon sa loob. So, pagkalagay ng bulitas, ano yung purpose ng bulitas? Ang bulitas na yan, once na nag-pump ka, pump, tumaas, no? So, yung bulitas doon, ibablock niya yung butas para hindi sumama yung gasolina. Yeah, no? Check ball. Kaya nga tinawag siyang check ball. Parang sa yung mga bowler na nakalagay mo sa FP. Yung? Parang bowler ba na nakalagay mo sa FP. Hindi Parang yun. Basta bulitas. Nilak niya. Kasi yun, nagpa-flow pa rin yung liquid dun eh, kahit may bola yun, yung joggings dun. Ito kasi parang yung butas. Siya yung magbablock para hindi tumagas o hindi siya lumabas yung fuel. Mataas, pero yung return hindi po yun. So, ito siya. And then, ito, na-stock dito yung fuel. Kaya meron dyang nakalagay na check ball ulit dun sa loob plus check weight. Yan, no? Para siya na yung mag-i-spray dun sa dito, sa gilid. So, next, meron pang laman ito Teka lang, pag-ihiwalayin ko na. Check as in yung check, sir. Yes. Okay. Ayaw pumasok. Kailangan, let's see. So, patay. Round head. Yun. Buti na lang. Bibihit pa. Galaw na. So, may dalawang tornilyo yan dito sa gilid. Etong tornilyo na to, hindi to ordinary tornilyo na tornilyo lang. Yung iba, may butas ito, no? Kaya take note, pagka magbabaklas ng ganito, make sure na hindi mapagpalit yung tornilyo. Kasi dito, mapapansin nyo, may butas din yan dito. Kaya yung ibang tornilyo na ito, mapapansin nyo, may butas dito, may butas din dito sa loob. So, doon kumukuha ng vacuum. Kumbaga, source siya ng main line ng vacuum para humigop ng hangin. So, yan, no? Ito yung dalawang tornilyo sa carburetor base. And then, meron pa tayong dalawang tornilyo para sa carburetor body. So, isang tornilyo, walang tornilyo. Another tornilyo dito sa gilid. Ito kasi ginagamit kong pang institutional. Yan, ginagawa talagang baklas kabit ito. So, ayan na, maghihiwalay na sila. Parang may gasket din dyan sa O, ayaw. Pa niya. Hindi, ano lang to. Parang may tornilyo pa.
Hindi kaya dahil dito, sir. Hindi naman. Wala. Goma lang yun. Okay. Yun pala. So, kailangan tanggalin pa ito. Yeah, sir. Sige lang. Next week, pakwiz ko nga to. So, wala na siguro tornilyo. Wala nang tornilyo. That's it. Ito na. Yun. So, tanggal. Ito yung gasket. Ito na yung mixing body. So, sa mixing body, nasabi ko na yung mga parts dito, no? Ito na yung air idle adjusting screw. Fuel pala ito, guys. Sorry Fuel adjusting screw. Ito yung air idle. Ay, nandito pala, sorry. Nandito pala yung air idle adjusting screw natin. Ito. Dito tayo nag-a-adjust ng air. Dito tayo nag-a-adjust ng fuel. So, ito yung air idle natin. And next, ito yung tinatawag nating secondary vacuum diaphragm. Ito vacuum diaphragm. Yan siya. And ito yung tinatawag nating drain plug. Pwedeng pakuha lang ako ng, paabot lang ako ng number 14. Ay, ito. Meron na palang 14 dito, sorry. Meron na pala. So yung diaphragm, saan mo gagamitin yan, sir? Paano? Diaphragm is used to open a certain vacuum or lever. So kung may certain lever siya na i-open using vacuum. Hangin na yung nagpapagana sa kanya. Kailan mo mag-drain yan, sir? So eto na, drain plug. Primary drain plug. Ito tinatanggal ko to. This is the primary drain plug. Secondary drain plug. Kaya pala tinanggal ito. Ito yung naging problema. Okay. Hindi mo siya putol. Lost thread. So, pag nilagyan to ng gasolina, leak. So, hindi na pala pwedeng gamitin ito. Sir, yung mas mahaba yung primary. Hindi. Ito. Yung pagkaharap natin siya, nasa kanan. Primary. So, kanan, primary, secondary itong nasa kaliwa. And, diyan, makikita natin yung tinatawag nating main jet. So, ito na yung, itong tatanggalin ko na to. Ito yung tinatawag nating primary main jet. Ayun siya, oh. Kaya nakita nyo? So, matatanggal ko yung primary main jet. Main jet. Yes. Primary main jet. Ito na yung primary main jet natin. Aray ko, nagka-cramps na yung kamay ko. So, sobrang liit. So, ito siya, yung primary main jet. At the same time, mapapansin nyo, may butas ito So, yung butas na yan, ito na yung nagsusupply ng fuel papunta kay Venturi. So, yung amount ng fuel na pumapasok dyan, yan na yung nahuhulog dito. Yan, no? And, usang na lang. ito na yung secondary main jet. Yes. Kinuha yung drain plug, sir, para ma-access mo yun. Yes, kaya meron siyang So, ito naman yung secondary main jet. So, ito guys, may mga butas yan Ngayon nga lang, medyo may kaliitan. Yan, no? So, dito nyo na tignan. Pwede nyo lapitan dito. Baka kasi mahulog, mahirap hanapin yan. Yes, yung main jet. And, Kasama sa replacement kit yan, sir? yes. Anong tawag dito? Ito, sabi ko dito, power piston, no? Power piston. So, ito yung power piston. Ito naman yung tinatawag nating jet and valve. Kailangan natin ng specific na tool, no? Wala akong deep type na number 8 yata ito. Deep type na number 8. Baka meron. Yung screw type. Yung pang motor. So, kung wala, siguro dala na lang tayo ng magbubukas pa kasi ako dun sa tool room Pero meron naman si Tesla na tool niyan. Yun nga lang, medyo
another ilang minutes na naman. So ito yung jet and valve na tinatawag. Jet and valve. Nasa ano yan? Nasa Google Drive. Google Drive. Pero may isasama pa akong mga additional. Yung isang slides, isasama ko ulit yun. Yan. So, ito tayo guys at continue tayo dito. Aga pa naman, 3:30 lang. Sir, bakit isa yung spray tapos dito lang, tapos may isa pang chamber dito? Pero dito lang naman yung isang spray. Yes, kasi yun yung pinaka-primary natin. So, isa lang talaga yung chamber na nagbubuga dyan, no? So, ito, may mga instance kasi na para makapag-high revving pa tayo. So, kung primary lang, bitin yung RPM natin dito. Hindi natin may taas pa yung RPM. So, syempre, para tumaas yan, sabi nga, di ba? Under carburetor, break tayo dito, no? Where's the mouse? Where's the mouse? Hindi, sige lang, dyan lang. Nasaan yung mouse? Daga. Ayun, yan. Yan. Nalubat na yata. Ayun. So, dito, lapit lang dito. Sabi nga, ang trabaho ni carburetor, which controls and monitors the speed of the vehicle. Kaya, sir, bakit dalawa? Kasi nga, yung RPM natin, hindi tayo makapag-additional RPM. So, ngayon, gumawa yung engineer natin ng mga carburetor, no? So, gumawa siya para ma-increase pa yung RPM, gumawa siya ng double barrel type. Ito. So, para ma-increase pa natin yung RPM. So, Ano sir? Wala naman nag-spray. hindi. Meron nga tayong Venturi, di ba? Ito yung nag-i-spray. Akala ko ito kasi hindi ako sir tutumigit. Ito, para lang to sa revolution. Kasi pag ginagamit lang natin ito, pagka nagbo-brum-brum. Halimbawa, brum, di ba? Pag ginagano natin, syempre, pag binigla natin yan at walang spray dito, namamatay yung makina. Bakit? Kasi insufficient yung fuel para ma-burn yan, para ma-reach siya kagad yung RPM mo yun. Ayan. So, yun yung trabaho ni spray. Pero pagka nasa high revolution na tayo, naka-open ito. Yan siya guys, ito na, naka-open ito. Yan, meron siyang secondary valve. Yan siya, meron siyang secondary valve. Once na nag-full na ito, pag na-full na ito, papaganahin ngayon ito ni vacuum. Pag binacuum ito, hihigop ito ngayon. Pag hinigop ito, tingnan nyo kung ano mangyayari. Yun, Yes. So, ito, sumasabay ito sa full revolution. Gumagana lang ito at RPM at 3,000 RPM. Doon lang ito nagsasuction. Doon ito naglalabas ng, doon siya gumagana. Yan. Ito. Ano tawag dito? Kulang. Diaphragm siya. Pero anong part? Yun sinasabi ko, secondary vacuum diaphragm. Yun. Secondary throttle vacuum diaphragm. Yun. So, mixing body. Ito na yung mixing body natin. So, from mixing body, ito na siya. Ito, kinalikot kasi ito para to sa choke eh. Connected ito sa choke. Choke lever kasi ito. Choke lever. Ito naman, choke lever din. Ito guys, choke lever. Yan, So ito, sir, bakit may ganito? Tinalian kasi ayaw nang gumana nung choke lever. Kinalikot, dinadaya na ngayon. Kasi ito, pag kinabit mo to ng nakaganyan lang, hindi aandar ito. Kailangan naka-open na ganyan. Binaklas, dinaya. Nung dinaya, ayaw mag-open. Kaya ngayon, tinatalian ngayon. Tinatalian nila. Yun yung basta naging problema dyan. Later on, makikita nyo rin. Pag nagbaklas-baklas na kayo na ito.
Next! Dami pa. So, okay na tayo dito. Next, we have the tawag na ito, carburetor base. So, sa carburetor base natin, ito na yung, dito nanggagaling yung vacuum natin. No? Lahat ng vacuum supply, vacuum leak, dito lahat. Kaya pag unstable yung idle, namamatay-matay, something wrong dito sa area na to. Baka meron siyang vacuum leak, ito yung vacuum leak. No? So, pag sinabi kong vacuum leak, ito, baka yung hose biyak, o hindi nakakabit ng maayos. So, pwede siya mag-cause ng vacuum leak. Yan. No? So, sa parts ng throttle, tawag dito, Base. carburetor base. Yan. No? So, sa carburetor base natin, ito yung tinatawag ni sino na to? Vincent. Sabi ni Vincent, butterfly daw. No? Yan. Fly high, butterfly. Yan. No? Uy, may nahulog. Sabi na eh. Yun, yung panso. Isa ng washer pump. Dito yan. Spare kaya dito. Lagay na nga dyan para hindi siya mahulog. So, ito yung tinatawag nating primary throttle valve. Ito naman si secondary throttle valve. Throttle valve, no? Throttle valve. Primary, secondary. Take note, mas maliit yung primary, malaki yung secondary. Yan, no? And we have ito na, no? Throttle flange. Throttle flange, ito rin throttle flange dito. So, ito yung retracting spring natin, no? Retracting spring. Ito to. Retracting spring. So, ito na yung secondary throttle linkage na tinatawag. Ayan, no? Mayroon pang binali dito. So, throttle linkage. Secondary throttle linkage. So, and last one, ito yung air idle adjusting screw. So, dito tayo nag-a-adjust ng screw. Screw tuloy. Dito tayo nag-a-adjust ng air. Yung combination ng air tsaka fuel, sir. Depende sa tunog ng sasakyan. Hindi. Usually kasi sa RPM, pag RPM ng makina, ito yung wala tayo eh, pang-determine ng RPM. So, pag sinabi kasi nating RPM, so RPM is revolution Or minute. per Minute. minute. Yun kasi ibig sabihin ng RPM. So, sa mga ganitong type ng engine, ang RPM ng makina is naglalaro yan ng 800 plus minus 50. Sir, paano yun? Bakit may plus minus 50? So, 850 or 750. yes. 850 or 750, yes. Kasi pag bukas tayo ng mga accessories, tumataas yung idle natin. Bakit? Kailangan umikot ng mabilis yung makina natin para mag-charge yung alternator, para mapalamig niya yung aircon ng compressor, para pag pinihit ko yung manubela, hindi mamamatay yung makina kasi gumagana yung steering pump. Yun. So, meron siya mga accessories. Kaya naglagay si manufacturer ng RPM is 800 plus minus 50. Yan, no? Kaya pag wala ka nang ginagamit na mga accessories, naka-standby yan na umaandar, 750 ang RPM. Yan, no? Pero pag naggalaw ka ng manubela, power steering yan, connected yan sa RPM. Pag ginalaw mo yan, tumataas yung andar ng makina. Para sa gasolina to, sa gasolina lang. So, yun yung standard na RPM natin. So, next, sir, para natin ma-determine kung ano yung RPM ng makina, kailangan natin ng tool. Dapat meron tayong tool. Yun ang problema. Wala tayong tool na pang-detect ng RPM. Yan. No? So, much better kung digital yung gagamitin nating RPM, mas accurate.
So yun ang sagot ko, Jemmer. Thank you, sir. May manggagaling ba dyan na hose or lever na papunta sa RPM gauge? May manggagaling ba na? May Hose? manggagaling ba dyan sa carburetor na papunta sa... Yes, meron. And connected yan dito sa mga vacuum na ito. Ayan, oh, meron siyang tubo dito. Meron siyang ayun, tubo dito. So yun, nag-mix nila na air and fuel. Pupunta tayo ngayon ng Intake manifold. combustion. Intake manifold. Okay. So, next, air system. Sir, kung hindi gumagana yung gauge ng sasakyan, malamang dyan yung naputol yung hose. Yes. Possible. May mga, kasi syempre nasa ilalim yan, masikip, hindi natin kagad makita. Possible lang doon. So, under air system, ito na ha. Kasi papasok nga dito eh. Paano nakakapasok yung hangin sa loob ng makina? From environment, o yan, no?